the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son, for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 13. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buhis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Parisiyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit?
sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro. Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, yun po ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng Biyernes. Isang mapagpalang First Friday po sa ating lahat. Today is Friday, July 7, 2023. Ang araw pong ito ay araw ng pag-novena, no? Or if you have a devotion sa Sacred Heart of our Lord Jesus Christ and sa ating Poong Jesus Nazareno, naway ay nakapagsimba tayo at nagawa natin ang ating pagdedevosyon at pagnonobena. So naway nakapagpasalamat tayo sa lahat ng grasya ng ating na ating nakamit, no, mula sa ating may kapal. At sa ating ebanghelyo from Matthew chapter 9, verse 9 to 13, ito po it's all about Saint Matthew, yung tinawag siya ng ating Panginoon. But bago pong lahat na ako po'y nagpapasalamat sa ating lahat ng mga taga-subaybay at tumatangkilik sa ating munting channel na ito at sa lahat ng mga subscribers natin, no? Sa mga bagong subscribers, marami pong salamat at sa mga nananalangin. Sa lahat ng mga nagsishare ng ating mga videos, naway nakapagbigay tayo ng munting inspirasyon, no? At kalinawagan, no, sa ating mga iniisip na katanungan, no? Yung mga katanungan na sa ating mga isipan. At sa ating ebanghelyo dito, sa first or sa verse 9, as Jesus was walking along, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. So mga kapatid, ng ating Panginoon ay hindi tumitingin, no, sa iyo kung ano ka, but palagi siyang umiimbita sa atin na sumunod sa Kanya. So, do we follow Jesus in our life? Palagi niya tayong iniimbita, no? He always invited us to follow Him. So, sumunod ba tayo sa Kanya? Did we follow Him? Hindi naman may pagkaila. Sometimes, iba yung sinusunod natin eh. Instead na sumunod tayo sa Panginoon, iba yung sinusunod natin, yung gusto lang natin. Yung bang minsan ayaw ko magkuhan, ayaw ko magsimba. Sayang yung pera na matatanggap ko sa araw na ito. So sometimes ganun tayo. Or wala namang ano yan eh. Hindi naman tayo magkapira dyan. Yan. Lahat. Ang sa isip natin, pera. Nakakalimutan na natin yung tungkulin natin, no? Ng mga anak ng Diyos. Na nasisit aside na ba? Nauna na yung iniisip natin na comfort, no?
ibang sinasabi nating o inaasam nating comfort zone, no? Yun, sa comfort zone na tayo, ayaw na tayong sumunod sa ating Panginoon. But then, kung alalahanin nila natin that He is always asking us to follow Him. No? Sumunod tayo sa Kanya para mamuhay tayo, no? ng mapayapa. And then dito sa verse 10, and as He sat at dinner in the house, many tax collectors and sinners came and were sitting with Him and His disciples. See? Hindi niya pinipili yung kasama niyang kumakain, mga makasalanan, no? Yung mga naniningil ng buwis na sobra-sobra, like Matthew. So, yun ang ating Panginoon, no? Mas gusto niyang bigyan ng pansin itong mga tao na to. Tayo, mga makasalanan. Dahil gusto na talaga na mapabilang tayo sa Kanya. Magiging isa tayo sa Kanya, no? Yun ang talagang sinisikap niyang ma-reach out tayo. Ano man tayo. Dahil ang sabi niya if you continue reading, no? Kasi dito, pinupuna pa siya ng mga Pariseo eh. Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? See? Tinatanong pa, no? Bakit daw? Ano bang gusto nila? Sa tingin nila, mabubuti sila? Pati ang sagot ng ating Panginoon, but when He heard this, He said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Totoo naman. Pupunta ba tayo sa doktor pag wala tayong sakit? Kailangan ba natin yung mga gamot o doktor kung wala tayong sakit? So yun ang ating Panginoon. Gusto niya talaga, no? Na iahon ang lahat from sins. Yun ang gusto niya eh. At dito sa verse 13, go and I learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have come not to call not the righteous, but sinners. See? Siyempre ay alangan namang sa tamang landas ka na. Ay alam naman ng Panginoon na yan ang buhay mo. So yung kanyang gabay na lang, but ginagabayan niya tayo dyan. But itong mga makasalanan, the sinners, ito yung talagang sinisikapan niyang mapabalik, magamot, mapabalik sa kanya. Imagine kung ano tayo kamahal ng ating Panginoon, ba't din tayo lang nadadala tayo sa mga bagay na nandito sa mundo? Mas pinapahalagan pa natin yung mga temporal na mga shall we say, kaligayahan, no? Ibang pagkasunod na pagkakataon, wala na, ubos na. Wala, yung temporary lang. Yun. Kaya nga, in my own experience, marami nang nagsasabi sa akin na ito, maganda. Ganun daw. Yes. More money daw, more money. More money, more money. Yeah, more money, more money. Sabi ko, applyan mo ng trabaho na yun, more money. Yeah, of course, more money. But then, may pagkakataon ka pa ba para sa Panginoon? So kung yun ang mindset natin, na iisipin natin, more money, more money, more money, more money, more money, and then, wala na tayong panahon sa Panginoon, so saan ba tayo mapupunta? So mga kapatid, ang ating Panginoon ay nag-aanyaya palagi sa atin. As He said, come, follow me. So sumunod tayo para wala tayong aberya. Kumbaga, He is there, He is always there para po gabayan tayo
Sinisikap niya na mapabalik tayo sa kanyang piling. Ganun ang ating Panginoon. Kung anong pagmamahal meron siya sa atin. That's why He stretched His hand on the cross para po sa ating kaligtasan. So, naway mga kapatid, hindi lang tayo nagtatapos lang sa naniniwala at nananalangin tayo sa ating Panginoon. But din, sikapin natin sa bawat segments, sa bawat minuto, no? At oras o anuman ang masasabi natin sa ating buhay, sikapin natin na makasunod sa ating Panginoon. Dahil walang tayong katalo-talo dyan. Panalo lang tayo palagi. So mga kapatid, naway ang salita ng ating Panginoon ngayong araw na ito ng Biyernes ay nakapagbigay sa atin ng liwanag, no, para makasunod sa Kanya. So, marami pong salamat at muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating mga taga-subaybay, sa ating lahat ng mga subscribers, sa inyong lahat at sa mga lahat ng mga nananalangin at nagsishare ng ating mga videos. Marami pong salamat sa inyo. At naway ay pagpalain po tayo ng may kapal sa araw-araw nating pamumuhay, gabayan niya tayo at ilayo tayo sa anumang kapahamakan at mga illnesses, no, sa ating physical at spiritual na aspito ng ating buhay. Marami pong salamat at wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.